Hallelujah, 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 Hallelujah. Purihin ng Poong Yesus, salita ng Amang Diyos, mula sa langit na kaloob, naging tao sa pagsagip sa sila ng sansinukob. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buwat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." Paano mangyayaring ito? Gayon ako'y dalaga, tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipapanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mampangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Sa araw na ito ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa Panginoon. Haba, no? Sa English, we celebrate today the solemnity of the Annunciation of the Lord. Ang kapistahang ito ay original talagang pinagdiriwang tuwing March 25, Feast of the Annunciation. Pero sa taong ito, sa araw na ito, nilipat ang kapistahang ito dahil ang March 25 po ay nahulog sa Holy Week. At mas mataas po ang antas ng pagdiriwang ng mga mahal na araw, kaya ho nilipat po sa pinakamalapit na petsa na pwede. At ngayon po yun.
Pero maganda rin pagninilay sa araw na ito kung paano si Maria naging unang deboto. Iniisip kagad natin, si Maria ay unang deboto dahil ibinigay niya yung buhay niya. Ibinigay ang sarili. Hindi lamang siya tagasunod ng utos ng Diyos na ibinigay ang kanya sarili sa utos ng Diyos sa kanya, bukas sa salita ng Diyos, pero ibinigay din niya ang buhay niya. Ibinigay ang buhay niya, ang kinabukasan niya para sa salita ng Diyos. At yan po ang magandang katangian na pwede nating makuha kay Maria. At pwede nating baunin sa ating pagdiriwang ng ating Eucharistia ngayon. Si Maria bilang unang deboto, ibinigay ang buhay para sa salita ng Diyos. At hindi ba ang taong sumusunod, ibinibigay ang sarili? Walang taong sumusunod na ang gusto niya may makuha para sa sarili. Hindi naman ganun ang tagasunod eh. Pag ganun ho, ang iniisip ng isang tagasunod, may makuha para sa kanya, makalamang sa kapwa, hindi ho tagasunod yun. Ang tawag natin doon ay budolero. Iniisip yung sarili, sariling kapakanan, wala na siyang pakialam sa iba. Pero, kung ang tao ay deboto, ibinibigay niya ang sarili niya. Binibigay niya ang sarili niya sa utos ng Diyos. Ibinibigay niya ang sarili niya sa salita ng Diyos. Ibinibigay niya ang sarili niya sa Diyos mismo. Kaya magandang imbitasyon po ito sa atin bilang mga Kristiyano ngayon. Tulad ng ginawa ni Maria, ang sinabi niya, ako'y alipin ng Panginoon, maganap nawa sa akin ang wika mo. Ibinigay niya ang sarili niya. Nag-alay ng sarili. Kaya ho, maganda rin, hindi lang nakikinig at sumusunod, ang isang deboto din ay nag-aalay ng sarili niya. Hindi siya ang boss, hindi siya ang masusunod, hindi ipagpipilitan ang gusto. Makikita mo sa isang deboto ang kahandaang sumunod. Si Maria, bilang isang deboto ng salita ng Diyos, nagmamahal sa Diyos, handang sumunod sa utos at bilin ng Diyos sa Kanya. Marahil sa ating ebanghelyo, may konting pag-aalinlangan si Maria, kaya nga sa ebanghelyo natin, nung siya ay binati ng anghel, anong unang niyang naramdaman? Medyo naguluhan siya. Inisip niyang mabuti, ano ba itong pagklaseng pagbati na ito? Inisip niyang mabuti, siguro kakaisip ng mabuti, no? Nagdadalawang isip tayo, minsan doon pumapasok yung mga doubts. Pero sa kabila nun, ang nanaig pa rin ay ang pagbibigay ng sarili niya sa salita ng Diyos. Maganda rin po sa atin sa pagdiriwang na ito, at bilang mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, at sa mga nagtutungo dito sa ating dambana, nais magsimba, nais masumpungan ang mukha ni Jesus, tularan natin si Maria. Sundin ang halimbawa niya kung paano siya naging bukas sa salita ng Diyos. Inalay ang sarili, ibinigay ang sarili para sa Diyos. Handang sumunod, handang maglingkod, handang mag-alay. Sundin natin ang halimbawa ni Maria. Siya nagtuturo sa atin bilang ating modelo, bilang mga Kristiyano. The perfect model of Christians is Mary. Kung paano siya naging bukas, masunurin, at mapagpakumbaba sa harapan ng Diyos. Amen.